Isang araw, dahil sa isang sakunang pagkakamali ng tao, isang nakamamatay na virus ang naipalabas sa hangin. Ang virus na ito ay agad na pumatay sa lahat ng nasa edad na 13 pataas. Nagkaroon ng kaguluhan sa buong mundo at lumabas ang mga bampira mula sa kanilang pagtatago upang samantalahin ang sitwasyon. Sa gitna ng pagkawasak, si Yu, isang batang ulila, ay tumatakbo pabalik sa ampunan kasama ang kanyang mga kasama sa ampunan. Habang tumatakbo siya, nasaksihan niyang bumagsak ang isang tindero sa harap niya, nagsusuka ng dugo at agad na namatay. Nang makarating ang mga bata sa ampunan, natagpuan nila ang kanilang direktor na patay. Si Mika, isa sa mga mas matatandang ulila, ay humiling kayo na alagaan ang mga mas batang bata. Biglang sumabog ang mga bampira, kinidnap ang lahat ng mga bata at isinakay sila sa isang truck. Lumipas ang 4 na taon. Nakuha ng mga bampira ang mundo gamit ang mga batang tao bilang hayop na alaga. Kinukuha nila ang dugo mula sa kanila gamit ang mga makina. Bumalik si Yu at Mika matapos kunin ang kanilang dugo. Lubos na hindi nasisiyahan si Yu sa kanilang pamumuhay na parang hayop, samantalang naniniwala si Mika na hindi naman ganoon kasama ang kanilang buhay dahil ligtas siya sa kanyang pamilya. Matindi ang pagtutol ni Yu. Isang araw, nakita ni Yu ang 2 bampira na tinatapakan ang mga kamay ng ilang batang naglalaro sa lupa na walang awa. Nagalit si Yu at humingi ng tawad mula sa mga bampira para sa mga bata. Ang mga walang awa na bampira ay hinawakan siya at nagbanta na itatapon siya mula sa gusali. Nagmamakaawa si Mika sa kanila na patawarin si Yu. Sa kabutihang palad, dumating si Ferid, isang marangal na bampira at ang ika-7 progenitor. Nang makita siya, binitiwan ng mga bampira si Yu at umalis. Nagpasalamat si Mika kay Ferid para sa pag-save sa buhay ni Yu. Nag-imbita si Ferid kay Mika na pumunta sa kanyang mansyon para sa karaniwang sesyon ng pagsipsip ng dugo. Tinanong din niya kung sasama si Yu na ikinagalit ni Yu. Pinaamo siya ni Mika at umuwi sila. Sa daan, tinanong ni Yu si Mika kung paano niya nakilala si Ferid. Ipinaliwanag ni Mika na hinahayaan niyang sipsipin ni Ferid ang kanyang dugo, kapalit ng magagandang pasilidad at pagkain. Laking galit ni Yu at umalis siya kay Mika. Habang nakaupo sa labas ng kanyang bahay, nilapitan siya ni Akane. Nang subukan niyang kausapin siya, sinabi ni Yu na lumayo siya dahil hindi niya itinuturing na pamilya sila. Naalala ni Yu ang araw na una siyang dumating sa ampunan. Sinubukang makipagkaibigan sa kanya si Mika, at sinabi sa kanya na siya rin ay kanyang pamilya. Tumugon si Yu na sinubukan siyang patayin ng kanyang ama at namatay ang kanyang ina na tinatawag siyang demon, kaya't ayaw niyang makipagkaibigan sa kahit sino. Sa kabila nito, hindi sumuko si Mika at iniabot ang kanyang kamay sa pakikipagkaibigan. Nawawala sa kanyang mga iniisip, ibinalik siya ni Yu sa katotohanan nang tanungin siya ni Akane na pumasok para sa hapunan. Pagpasok niya, masiglang ipinahayag ng mga bata na nagluluto sila ng curry. Nagtataka si Yu kung saan nila nakuha ang mga sangkap. Sinabi ni Akane na dinala ni Mika ang mga ito. Agad na naisip ni Yu na nakuha ni Mika ang mga sangkap mula kay Ferid kapalit ng kanyang dugo. Kapag oras na ng pagkain, masaya na lumahok ang lahat ng mga bata sa curry, ngunit hindi tinangkang kainan ni Yu ang pagkain. Sa hating gabi, bumalik si Mika mula sa mansyon ni Ferid. Gising si Yu, naghihintay sa kanya sa loob. Pagpasok ni Mika sa bahay, ipinahayag ni Yu na sa susunod, gagamitin nila ang kanyang dugo para makuha ang mga gamit. Umupo sila upang kumain, at ipinakita ni Mika kay Yu ang isang baril na ninakaw mula sa mansyon ni Ferid, kasama ang isang mapa na makakatulong sa kanila na makatakas. Pumayag si Yu sa plano. Sa ilalim ng takip ng dilim, tinipon nila ang lahat ng mga bata at umalis. Gamit ang mapa, naglakbay sila sa isang lagusan na itinayo sa ilalim ng lungsod, umaasang makakahanap ng kalayaan. Sa kabila ng ilang mga bampira na nahulaan ang kanilang presensya, marunong nilang nagtago sa likod ng pader. Sa wakas, nakarating ang mga bata sa dulo ng lagusan, naramdaman ang isang alon ng kasiyahan sa pag-iisip ng malapit na kalayaan. Gayunpaman, ang kanilang kasiyahan ay naging kawalang pag-asa at takot nang makita nilang naghihintay si Ferid sa exit ng lagusan. Inihayag ni Ferid na ang kanilang pagdating sa lugar na ito ay isang patibong. Alam niyang ninakaw ni Mika ang mapa at ang baril mula sa kanyang mansyon. Agad niyang kinuha ang isa sa kanila at pinatay ito. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Yu, napigilan siya sa pamamagitan ng pagbaril,
hindi mapigilan si Ferid na walang awa na pinapatay ang bawat hayop isa-isa sa harap nila. Nawasak, kinuha ni Mika ang baril mula kay Yu at sinubukang makipaglaban kay Ferid, ngunit malubhang nasugatan siya, pinutol ang kanyang kamay. Sa desperasyon, kinuha ang baril at pinatay si Ferid sa ulo, agad na pinatay siya. Malubhang nasugatan, sinabi ni Mika kay Yu na umalis siya at iligtas ang sarili. Bagaman nag-atubili si Yu na iwan si Mika, wala siyang pagpipilian at umalis na may mabigat na puso. Nangyari siyang maglakad palabas ng lungsod, sa wakas ay natagpuan ang kanyang daan sa kalsada. Paglabas niya, nakilala niya si Colonel Guren ng Japanese Imperial Demon Army. Sinabi ni Guren sa kanya na, ayon sa hula, natagpuan nila si Yu sa lugar at oras na ito, at gagamitin siya upang alisin ang mga bampira mula sa mundo. Si Yu, na naaaligaga sa kalungkutan, ay hindi nagtatanong ng kahit ano. Sa halip, na may luha na dumadaloy sa kanyang mukha, nakiusap siya kay Guren na gamitin siya upang sirain ang mga bampira. Lumipas ang 4 na taon mula sa masakit na pangyayaring iyon. Nagbago si Yu mula sa isang mahina na bihag sa isang malakas na sundalo. Habang nagbabantay sa labas ng lungsod, inatake sila ng isang nag-aasim na horseman. Sa kabila ng utos ng kanyang nakatatandang sundalo na umatras, tumanggi si Yu at nakipaglaban sa horseman ng mag-isa, na sa huli ay napatay ito gamit ang kanyang nagniningning na espada. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagsuway, siya ay sinuspinde at ibinalik sa normal na paaralan. Naabala, nagsimula si Yu na makipagtalo sa guro. Si Shino Ahiragi, na nakaupo sa likuran niya, ay nagsabi sa kanya na ipinadala siya ng army upang bantayan siya. Binalaan siya na kung hindi siya makikipagtulungan sa klase, ang kanyang suspensyon ay mahahabaan. Dagdag pa, ang kanyang suspensyon ay hindi matatapos hanggang makakagawa siya ng kahit isang kaibigan sa paaralan. Habang nakaupo sa klase, naaalala ni Yu ang araw 4 na taon na ang nakalilipas ng una niyang nakilala si Colonel Guren. Nagulat siya nang makita ang mga tao na buhay pa sa labas ng lungsod, nang isipin niyang nawala na ang sangkatauhan. Ipinaliwanag ni Guren na tanging 0% lamang ng mga tao ang nakaligtas sa virus, at sa kaguluhan, nagkaroon ng mga kakaibang mga demonyong sumisipsip ng dugo sa buong mundo. Sa kabila ng pagkawasak, patuloy na nakipaglaban ang mga tao. Nangako si Guren kay Yu na kung sumali siya sa army, magiging malakas siya upang makipaglaban sa mga bampira. Gayunpaman, kahit na pagkatapos ng 4 na taon, hindi pa nakita muli ni Yu si Guren. Hinihimok ni Shinoa si Yu na makipagkaibigan sa ibang mga lalaki, ngunit hindi siya interesado. Ipinagpapalagay niya na maaaring natatakot si Yu na magbuo ng mga bagong koneksyon dahil sa pagkawala ng kanyang pamilya. Iginiit ni Yu na hindi niya kailangan ng karagdagang pagsasanay, sapat na siyang malakas upang makipaglaban sa mga bampira sa sarili niyang kakayahan. Humihingi siya ng pakikipagkita kay Guren. Binibigyan siya ni Shinoa ng liham mula kay Guren na nagsasaad na makikita lamang siya ni Guren kung makakagawa siya ng mga kaibigan. Nagalit si Yu matapos basahin ito at nagalit siya sa klase na sinundan ni Shinoa. Sa labas, nakatagpo sila kay Yoichi na tinatakot ng isang grupo ng mga lalaki. Nakialam si Yu, ngunit agad na pinalibutan siya ng mga lalaki. Nang maghanda siyang makipaglaban sa kanila, nakialam si Shinoa na nagpapaalala sa kanya na hindi siya maaaring makipag-away sa mga ordinaryong mamamayan. Dahil dito, napilitang tumulong si Yu kay Yoichi sa kanyang mga gawain bilang kabayaran. Tinatanong ni Yu si Yoichi kung bakit siya nagtiis ng pang-aabuso mula sa mga lalaki. Ipinaliwanag ni Yoichi na nabigo siyang makapasa sa entrance exam para sumali sa Japanese Demon Army. Gayunpaman, isa sa mga lalaki na napili para sa Elite Vampire Extermination Unit, ang Moon Demon Company, ay maaaring tumulong sa kanya na muling kumuha ng exam sa kabila ng pagiging duwag. Determinado si Yoichi na sumali sa army upang maghiganti sa kanyang kapatid na pinatay ng mga bampira sa kanyang harapan. Matapos marinig ang kwento ni Yoichi, pinayuhan siya ni Yu na huwag sumali sa army, sa paniniwala na siya ay masyadong mahina para sa ganitong gawain. Nagsimula nang umalis si Yu nang biglang sumabog ang isang malakas na pagsabog mula sa isang kalapit na gusali. Nalaman nila na isang bampira ang nakatakas mula sa Biological Research Faculty. Pinipilit ni Shinoa silang tumakas, ngunit determinado si Yu na patayin ang bampira at patunayan kay Guren na siya ay sapat na malakas upang makipaglaban sa mga bampira. Habang ang lahat ng mga bata ay nagsisimulang lumikas sa paaralan,
pumasok si Yu upang harapin ang vampira. Kinuha niya ang kanyang espada mula sa locker at pumunta sa silid-aralan kung saan ang vampira ay may bihag na babae. Naroroon din ang batang nang aabuso sa kanya. Nakipaglaban si Yu sa matibay na vampira na nakakaputol ng kanyang kamay sa kabila ng pagiging liksi nito. Humingi siya ng tulong mula sa batang lalaki para sa paglilikas ng mga estudyante, ngunit umamin ang batang lalaki na nagsinungaling siya tungkol sa pagsali sa army. Samantala, kinuha ng vampira ang babae at malapit nang ubusin ang kanyang dugo. Nang bigla, nakialam si Yoichi at itinulak ang vampira palayo sa babae. Sinubukan ni Yu na protektahan si Yoichi mula sa pag-atake ng vampira, ngunit nagsimulang mangibabaw ang vampira sa kanya. Parehong bumagsak si Yu at ang vampira mula sa bintana habang naglalaban. Habang nahuhulog, naipako ng espada ni Yu ang vampira, ngunit nanatili itong buhay. Nang sandali iyon, dumating si Guren, kasama ang kanyang pangkat, ang Moon Demon Company, at agad na pinatay ang vampira gamit ang kanyang sumpa na espada. Pinagsabihan ni Guren si Yu sa pakikipaglaban sa vampira ng walang sumpa na sandata. Nakita si Guren at ang Moon Demon Company, humiling si Yu na ma-recruit sa kanilang grupo, na nag-aangkin na siya rin ay nakipaglaban sa vampira. Gayunpaman, nanatiling matatag si Guren na nagsasabing hindi tatanggapin si Yu sa kumpanya hanggang makakagawa siya ng kaibigan. Dumating si Yoichi, nag-aalala para kay Yu, at nang makita siyang ligtas, niyakap siya. Ang biglaang impact ay nagdulot kay Yu na mawala ng malay. Nang magising siya sa ospital, sinabi ni Shinoa sa kanya na siya ay tinanggap sa Vampire Extermination Unit. Bukod dito, tinanggap din si Yoichi dahil sa kanyang tapang. Mamaya, nakipagkita si Shinoa kay Yu sa bubong ng paaralan. Nagtataka si Yu kung bakit siya pa rin ay nag-aaral sa kabila ng pagsali sa Extermination Unit. Ipinaliwanag ni Shinoa na nagsimula na ang kanyang pagsasanay at pagkatapos ay ipinakita ang kanyang sumpa na sandata na naglalaman ng isang demon. Nakita ni Yu ang kapangyarihan ng sandata at naniwala siya na ang pagkakaroon nito ay magpapadali sa pagpatay sa mga vampira. Dahil sa kasakiman, hinamon niya si Shinoa sa isang laban. Gayunpaman, agad niyang natanto ang kanyang pagkakamali ng malakas si Shinoa, gamit ang kanyang demon upang itapon siya laban sa dingding. Sa kabila ng sakit, humanga si Yu sa sandata na naniniwala na makakatulong ito sa hunting ng vampira. Binalaan siya ni Shinoa na mayroon ding natatanging sandata ang mga vampira. Biglang dumating si Yoichi na tumatakbo mula sa grupo ng mga batang lalaki na nang-aabuso sa kanya. Humihingi sila ng tulong at nagtataka si Yu kung bakit ang mga batang ito ay lumalapit kay Yoichi. Ipinaliwanag nila na ang kanilang kaibigan ay pumasok sa Forbidden Chamber at hindi pa nakabalik. Ipinaliwanag ni Shinoa na ang Forbidden Chamber ay isang highly restricted na lugar ng army at sinumang mahuhuli na pumasok dito ay hinaharap ang parusang kamatayan. Mamaya, tinanong ni Yu tungkol sa Forbidden Chamber. Ipinaliwanag ni Shinoa na ito ay isang lihim na pasilidad na ginagamit upang sanain ang mga miyembro ng Vampire Extermination Unit. Kung may pumasok ng walang pahintulot, mga demonyo sa loob ng pasilidad ang magkokontrol sa kanila. Dinala ni Shinoa sina Yu at Yoichi sa isang lugar sa ilalim ng paaralan, kung saan nakatagpo sila ng isang pinto na natatakpan ng maraming spell. Pumasok si Yu sa silid at natagpuan ang batang lalaki mula kanina, na ngayon ay kontrolado ng isang malaking pang-akse. Binalaan ni Shinoa si Yu na umalis, ngunit hindi niya isinasaalang-alang ang kanyang payo at sinubukang kunin ang pang-akse. Sinubukan niyang agawin ang pang-akse mula sa naposes na batang lalaki gamit ang kanyang espada, ngunit nakialam si Shinoa, gamit ang kanyang sandata upang pigilan siya. Ipinaliwanag niya na ang kanyang puso ay mahina pa, at kung hahawakan niya ang sumpa na sandata na may ganitong kahinaan, siya ay magiging kontrolado ng demon. Sa kabila ng mga babala ni Shinoa, nagpatuloy si Yu. Nakipaglaban siya sa naposes na batang lalaki, at sa wakas ay nakuha ang pang-akse. Gayunpaman, sa sandaling hawak niya ito, nagsimulang magkaroon ng kontrol ang demon sa kanyang puso. Ipinakita ng demon kay Yu ang isang panaginip kung saan lahat ng kanyang namatay na mga miyembro ng pamilya ay buhay at masayang kumakain ng magkasama. Nagulat si Yu na makita silang buhay at nalito kung paano ito nangyari. Sinasabi nila sa kanya na pinatay sila ng mga vampira at hinihimok siyang maghiganti sa kanilang pagkamatay. Naaapoy ng galit sa paghihiganti, nagsimulang kontrolin ng demon ang puso ni Yu.
Gayunpaman, nakataka si Yu mula sa ilusyon na natanto na hindi kailanman pipilitin siya ni Mika na maghiganti. Nagsimulang magtanong si Yu sa demon tungkol sa tunay na pagkakakilanlan nito, na nagwasak sa ilusyon at nagpalaya sa kanya mula sa kontrol ng demon. Tinanong ni Yu si Shinoa kung ang sumpa na pang-akse ay kanya na. Ipinaliwanag ni Shinoa na ang pang-akse ay hindi pa kanya, sa halip, bibigyan siya ni Guren ang sarili niyang sumpa na sandata pagkatapos ng isang espesyal na pagsusulit. Lubos na natuwa si Yu sa balitang ito. Sa isa pang lungsod sa Japan, inatake ng isang horseman ang isang lugar ng tao, na nagdulot ng takot habang ang mga tao ay tumatakas para sa kanilang buhay. Dumating si Mika sa lugar at pinagana ang kanyang espada sa pamamagitan ng pagpapahintulot na sumipsip ito ng kanyang dugo. Sa isang tanging pag-atake, pinatay niya ang horseman. Dumating ang dalawang kasamahan ng vampira ni Mika at pinuri ang kanyang lakas, na isinasaalang-alang na siya ay naging isang makapangyarihang vampira matapos uminom ng dugo ng ikatlong progenitor, si Cruel Tepes. Ipinahayag nila sa mga tao na ang kanilang lugar ay ngayon ay nasa ilalim ng kanilang kontrol at kinakailangan nilang magbigay ng dugo kapalit ng proteksyon. Si Mika ay nakatayo sa gilid ng kaguluhan. Isang batang babae ang lumapit kay Mika na humihingi ng pag-inom ng kanyang dugo bilang pasasalamat para sa pagligtas sa kanyang buhay, ngunit tinanggihan siya ni Mika. Inaalala siya ng alaala ng 4 na taon na nakaraan nang pinatay ni Ferid ang kanyang buong pamilya. Matapos makataka si Yu, dumating ang reyna ng vampira na si Cruel Tepes. Hiniling niya kay Ferid na tumayo at humarap sa kanya. Nang gawin ni Ferid, tinanong siya ni Cruel kung bakit pinayagan niyang makatakas ang isa sa mga seraphs, si Yu, at makapinsala ng malubha kay Mika. Sumagot si Ferid na ang pakikialam sa sumpa ng seraph ay masyadong mapanganib at banta na ipaalam sa Progenitor Council. Naging galit si Cruel sa banta at inatake si Ferid, pinadapa siya sa lupa. Nang makita ang panganib sa kanyang buhay, nangako si Ferid na hindi makikialam sa mga gawain ni Cruel, at nasiyahan sa pangakong iyon, pinatawad siya ni Cruel. Pagkatapos, kinagat ni Cruel ang kanyang sariling labi upang mag-extract ng dugo at ipinakain ito kay Mika. Sa pamamagitan ng dugo, naging isang makapangyarihang vampira si Mika. Samantala, dinala ni Shinoa si Yu at Yuichi upang makipagkita kay Guren para sa kanilang pagsasanay sa armas. Pinag-utos ni Guren sa kanila na ipakilala ang kanilang mga sarili sa klase. Gayunpaman, hindi interesado si Yu at tumangging makilaho. Nang umupo siya, natagpuan niya si Kimizuki na nakipag-away sa kanya kaninang umaga. Agad nilang ipinagpatuloy ang kanilang laban sa silid-aralan. Nakialam si Guren, sinira ang away sa isang matibay na sipa at pinatahimik ang dalawa. Sa susunod na araw, nagsimula ang paghahanda para sa Infernal Arm Aptitude Test na nakaschedule para sa susunod na linggo. Ang mga estudyante na hindi magtatagumpay sa paghahanda ay aalisin mula sa pagsusulit. Ipinag-utos ng tagapagturo sa lahat na magpartner. Habang nakipagpartner si Shinoa kay Yuichi, napilitang magpartner si Yu kay Kimizuki. Sa panahon ng pagsasanay, kinakailangan ng mga estudyante na labanan ang malalaking cursed dolls. Gayunpaman, nagkakaproblema si Yu at Kimizuki sa epektibong koordinasyon. Bigla huminto ang pagsasanay. Ipinaalam sa Kimizuki na lumalala ang kalusugan ng kanyang kapatid na babae. Sa kabila nito, iginiit ni Kimizuki na magpatuloy sa pagsasanay. Si Yu, na kinikilala ang kagyat na pangangailangan, ay sinuntok si Kimizuki at pinayuhan siyang pumunta sa kanyang kapatid na binibigyang diin na mahalaga ang pamilya. Nagpasya si Yu na umalis din sa pagsasanay at sinamahan si Kimizuki sa ospital. Doon, pinayuhan ng doktor na kailangang ma-admit si Kimizuki's sister sa Army Hospital dahil sa paglala ng epekto ng virus. Umaasa si Kimizuki na makapasok sa Moon Demon Company upang matiyak ang kanyang admission, ngunit nadismaya sa posibilidad ng pagkawala ng marka para sa pag-alis sa pagsasanay sa kalagitnaan. Pinatibay ni Yu ang determinasyon ni Kimizuki na hindi sumuko ng madali na nagbigay inspirasyon sa kanya upang muling buhayin ang kanyang sigasig at naging magkaibigan silang dalawa.